Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kaniyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kaniyang buhay para sa kaniyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko, kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kaniyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob ko sa inyo. Ito ang inuutos ko sa inyo. Mag-ibigan kayo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga, Padre. Pag-usapan natin ang Ebanghelyo sa Miyerkules na ito, kung saan atin pong ipinagdiriwang ang kapistahan ni San Matias. Narinig natin sa unang pagbasa kung saan galing at sino si San Matias at paano siya naging kahanay ng 12. Si San Matias ay disipulo, normal na sumusunod kay Jesus. Pero ang kaniyang pagsunod, simula nung biniyagan hanggang sa unang mga buhay ng mga alagad, ay naging faithful sa pagsunod sa kanila. Marahil kung makikita natin at ire-research ang kaniyang buhay, siya yung tahimik na sumusunod kay Jesus at tahimik na sumasampalataya sa mga itinuturo ng mga alagad. Narinig natin sa unang pagbasa na siya ay pinili sa pamamagitan ng palabunutan. At ayon sa pagbasa,
Siya ay napili nga at humalili sa isang alagad na nagtraidor sa kanya upang matupad ang kasulatan na kumpleto pa rin ang 12. Si San Matias ay lumakad bilang misyonero sa Ethiopia o Cappadocia na tinatawag natin ngayong Turkey sa kaniyang pagdadala ng mabuting balita. Doon ang kaniyang buhay ay inalay kay Jesus sa pamamagitan ng pagbato at pinatay. Naangkop na angkop sa ating ebanghelyo na sinabi ni Jesus, pag-ibig ang siyang ugat at naging lakas ni San Matias upang kaniyang magawa ang misyong iniatang sa kaniya ng kaniyang mga kasamahang alagad sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kung inyong mapapansin sa Ebanghelyo, bukod sa salitang iniibig ko kayo, pag-ibig, meron pang isang word na hindi natin dapat makalimutan. Ano yung salitang iyon? 4 na beses na binanggit. Manatili. Gayon din naman, iniibig ko kayo, manatili kayo sa aking pag-ibig. Abide in me. Remain in me. Bakit kailangan nating manatili sa Diyos? Bakit kailangan nating nakaugat at nakadugtong sa Diyos? Dahil hindi natin mauunawaan ang sitwasyon ng ating buhay kung tayo'y hiwalay sa Diyos. Sapagkat ang lahat ng inspirasyon, ang lahat ng rason, ang lahat ng dahilan kung bakit tayo nagpapatuloy sa buhay ay dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Limitado ang ating pag-ibig sa Kanya. Yung bagay lamang na gusto nating magawa, ang naghuhudyat ng pag-ibig natin sa Kanya. Pero ang Diyos ay may pag-ibig na hindi nawawala sa mga taong nakarugtong sa Kanya sa araw-araw. Kahit naghahibla na lang ng sinulid ang ating connection sa Diyos, huwag tayong bibigay dahil ang pag-ibig ng Diyos ang siyang nagpapalakas ng buhay natin sa araw-araw. Sumusunod tayo sa Diyos, hindi ayon sa emosyon. Sumusunod tayo sa Diyos dahil sa inspirasyon. Ang inspirasyon ng Diyos sa araw-araw ang nagpapalakas sa ating paglalakbay sa araw-araw. Pag nawala ang inspirasyon ng pag-ibig ng Diyos, nagiging functional at hindi relational. Ano pong ibig sabihin ng dalawa? Yung functional, ginagawa mo lang dahil ito yung naka-assign sa iyo. Ito yung buhay mo. Nanay ako, tatay ako, functional. Nanay, tatay. Kahit yung mga lay ministers, yung mga lectors, kung ginagawa nyo lang yan dahil naka-assign ka, that's functional. Ibig sabihin, kahit wala ka, matutuloy ang bagay na iyan. Functional. At ang functional, minsan o kadalasan, nawawala ng saysay. Bakit po? Pagkatapos nito, wala na kayong naintindihan eh. Pagkatapos nito, walang natitirang kaalaman.
tungkol sa Ebanghelyo. Basta ang alam mo, nagsimba ka. That's functional. Diba? Mamaya, nakalimutan nyo na, mamaya. Pag nasa lubong ko kayo, itatanong ko sa inyo kung anong Ebanghelyo, ha? Kapag dala-dala mo, nagiging relational. Ngayong araw na ito, ang aking relasyon sa Diyos ay nagsasalita sa pamamagitan ng pag-ibig. Ano ang kaya kong gawin sa Diyos sa ngalan ng pag-ibig? Ano ang pwede kong ibigay sa Diyos sa ngalan ng pag-ibig? Kaya ko bang ibigay ang buhay ko katulad ni San Matias? Dahil nawawala ng saysay ang lahat ng ating ginagawa kung hindi ito nanggagaling sa pag-ibig sa Diyos. At kung iniibig natin ang Diyos, tayo'y kaniyang nagiging kaibigan. At ang kaibigan ay hindi nang iiwan kahit na anong oras o kadahilanan. Sapagkat nananatili ang totoong kaibigan sa totoong tao at totoong Diyos anumang mangyari sa ating buhay. Sapagkat ang Diyos ang siyang pinag-uugatan at pinanggagalingan ng lahat ng pag-ibig. Huwag tayong mananawang ibigin ng Diyos dahil hindi siya nanawa sa atin. Yung pagtawag lamang ng kaibigan ay isang napakalaking bagay kung tayo'y nananatili at ang Diyos ay nananahan sa ngalan ng pag-ibig. Hindi po nakakapagod magmahal kapag ang Diyos ang pinagmumulan. Huwag kayong mapagod, ha? Huwag kayong mapagod sa mensahe ng Diyos sa araw-araw. Magsumbong lang kayo sa kaibigan niyo at mauunawaan niya kung ano ang rason. Bakit ka umiiyak? Bakit ka tumatawa? Bakit ka nagsisimba? Kausapin mo ang kaibigan mong unang tumawag sa iyo at sa ating lahat upang makita ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa. Mahal po tayo ng Diyos, huwag nating kakalimutan. Pagpalain tayo ng poong may kapal.